Genesis chapter 2. At ganoon nga natapos ang pag-create sa langit at lupa at sa lahat ng nandun. Nung pampitong araw, natapos na ng Diyos ang lahat ng ginawa niya, kaya nagpahinga siya. Binles niya ang araw na yun at ginawa niyang special. Kasi yun ang araw na nagpahinga siya pagkatapos niyang gawin ang creation. Ganito nga kinreate ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang Garden ng Eden. Nung kinreate ni Lord ang langit at ang lupa, wala pang mga halaman at tumutubong tanim sa lupa kasi hindi pa siya nagpapadala ng ulan at wala pang nagsasaka. Pero may tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa at yun ang nagdidilig dito. Tapos kumuha si Lord God ng lupa at shinate niya yun na tao. Hiningahan niya yun sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. After nun, gumawa si Lord God ng garden sa Eden, sa bandang east, at doon niya nilagay yung taong kinreate niya. Pinatubo niya doon ang mga puno na magaganda at masasarap ang bunga. Sa gitna ng garden, nandoon yung puno na nagbibigay ng buhay at isa pang puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa garden. Mula doon, nahahati ito sa 4 na ilog. Pishon ang tawag sa unang ilog at umaagos yun sa palibot ng buong lupain ng Havila. Makikita doon ang punong ginto, mga kakaibang pabango, at mamahaling bato. Gihon naman ang tawag sa pangalawang ilog. Umaagos ito sa palibot ng buong lugar ng Cush. Ang pangatlong ilog na tinatawag na Tigris ay umaagos sa east ng Assyria. At ang pang-4 na ilog ay ang Euphrates. Tapos, nilagay ni Lord God ang tao sa Garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Sinabi niya sa tao, "Pwede mong kainin ang lahat ng prutas sa garden except sa puno na nagbibigay ng kaalaman kung anong mabuti at masama. Huwag na huwag kang kakain ng prutas ng punong yon. Pag kumain ka nun, mamamatay ka sa araw ding yon." Tapos sinabi ni Lord God, "Hindi maganda sa tao ang mabuhay mag-isa. Gagawa ko ng kasama niya na makakatulong sa kanya." So kumuha siya ng lupa at mula doon, ginawa niya ang lahat ng mga hayop at ibon. Dinala niya ang mga ito sa tao para tignan kung ano ang itatawag nito sa kanila. Kung ano ang tinawag sa kanila ng tao, yon ang naging pangalan nila. Binigyan nga ng tao ng pangalan ang lahat ng ibon at hayop. Pero wala ni isa man sa mga ito ang nababagay na kasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ni Lord God ng mahimbing ang tao. Saka kinuha ang isa sa mga ribs nito at sinara ang laman sa tapat nun. Gumawa siya ng isang babae mula sa rib at kinuha niya. At dinala niya yung babae sa lalaki. Tapos sabi ng lalaki, "Sa wakas, ito na ang isang kagaya ko. Buto ng aking buto, laman ng aking laman." Tatawagin siyang babae kasi galing siya sa lalaki. At dahil doon, iniiwan ng lalaki yung tatay at nanay niya para sumama sa asawa niya at sila ay nagiging isa. Parehong hubad yung lalaki at babae pero hindi sila nahihiya.